VP Sara Duterte, bumuelta kay Risa. Atom Araulio, nandemanda. At Rappler, naabsuelto sa kasong tax evasion. Kumusta for me? This is Avor Joseph and welcome to News Item Worthy Recap Weekly Edition number 16. Ito ang mga nanaig na balita noong nakaraang linggo hanggang Sabado, simula ika-10 hanggang ika-16 ng Setyembre 2023. Skip to the timestamps provided if it piques your interest. Get maganda na for the blazing selective summation. VP Sara Duterte, bumuelta kay Risa. Bumuelta si Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte sa mga oposisyon. A whole 5 of them. I highly recommend you all to watch my previous NIDW recap episode para maintindihan pa kung saan nanggaling ang lahat na ito. Pero basically, ginisa ni Risa Hontiveros at Coco Pimentel, though most notably Risa, pati na ang Makabayan Bloc, si VP Sara Duterte over her confidential funds. Though, kung ako si Risa, tatanungin ko rin siya tungkol sa laki ng spike from a few hundred million na budget ni Leni Robredo without confidential funds. I mean like zero sa buong term niya to 2.3 billion peso budget plus a total of 650 million in confidential funds. 500 million sa Office of the Vice President at 150 million para sa DepEd. Saan niya gagamitin yon? We do not know and we are not entitled to know. Si Leni Robredo noon walang confidential funds. Si Binay sa buong termo niya 9 million pesos in confidential funds. Si Noli de Castro noong VP siya ni Gloria Macapagal Arroyo ay nakaabot ng 36 million o 6 million annually. Napakalaking 500 million peso confidential at intelligence funds ang inaprubahan ng Senado. That spike is too large. I mean, if you put every confidential funds together, ang napakalaking 650 million peso in total confidential at intelligence funds na inaprubahan ng Senado at House of Representatives na walang masyadong palag dahil dalawa lang ang minorya sa Senado, nakalusot ng walang kahirap-hirap. Mas worse pa nga sa House of Representatives proportionally. Ginisa pa lalo ni Risa si Sara dahil sa transfer ng 125 billion from the Office of the President to the Office of the Vice President na hindi raw illegal according to the DBM kahit na walang line item para sa confidential fund dahil isa itong contingent fund na sumusuporta sa programa ng OVP. And yes, walang line item for a confidential fund sa 2022 budget dahil opisina ito ng Vice Presidente because you know, Leni Robredo and all. Wala siyang ganun. Nang mag-release ng statement si Sara Duterte, kinall out niya si Risa Hontiveros, Representative Franz Castro at ang Makabayan Bloc dahil sa kanyang pag-question sa naturang transfer na walang kaalam-alam ang taong bayan. Masyado daw madrama, nagpapasikat, nagpapasiklab ang mga lawmakers na ito pero I don't really care about that as long as tama yung dahilan at makatuwiran ang kanilang inquisition at pag-question sa ating VP Sara Duterte. Which of course, it is. Hindi niya in-include yung mga question ng shinoutoutan niya sa very purpose ng kanyang daang milyones na confidential funds kasi nga wala naman siyang masasagot doon. Baka hindi niya nawawaldas yon in an official manner. Just the part na hindi niya illegal na nakuha yung 125 million peso fund transfer from the Office of the President to the Office of the Vice President. Kasi kapag sinama niya yung pag-question nila sa mismong purpose ng total 650 million confidential funds ng OVP at DepEd, eh wala siyang masasagot. Kasi nga subject to questioning ang ganung bagay. Pero dahil dalawa lang ang minorya sa Senado, nakalusot ito ng walang kahirap-hirap. As I said, wala siyang masasagot. Baka kailangan niya pang mag-defer pa sa kanyang mga undersecretary na of course, hindi rin masasagot kasi nga confidential fund ang tawag dito. I mean, what a shit show. Bakit ba iwas na iwas kayo? Bakit offended kayo nung tinanong kung saan nyo ginamit at gagamitin ang mga perang ipinagkaloob at ipagkakaloob sa inyo ng taong bayan? Ganyan ang mga leader na ibinoto ng masa. Overwhelmingly so. Ngayon, nananahimik na lang sila kasi nga, walang napala. At saka ikaw naman kasi, Risa, nananahimik sila dito tapos gumagawa ka ng kontrobersya? Nagnanakaw sila ng patahimik tapos magsasalita ka ng ganyan? For legal reasons, that's just a joke. Mali mo, isa lang siyang silent Sigma worker, you know? Sigma female or girl boss that doesn't tell but show. What if because the people are tired of hearing promises, what if she's not going to say what she'll do? Rather, she'll do what she'll say. Ala Jeffrey Winger style. That doesn't make sense. Just like your reasoning for voting them into power. Again, what a shit show. Bongbong Marcos birthday wish. Nang tinanong noong nag-celebrate ng 66th birthday si President Ferdinand Marcos Jr. noong September 13 kung ano ang kanyang birthday wish at aspirations, isa sa kanyang mga birthday wish out of, I presume, many, is maging maayos na ang agrikultura at malaman natin kung ano ba talaga ang weather. Wet season ba o dry season? Para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Now, alam kong malaking damage ang drastic climate change at mga delubyong ating hinaharap. According to the Department of Agriculture himself, ang pinsala ng mga produktong agrikultura dahil sa habagat at dalawang bagyo ay umabot sa 12 bilyong piso. Samantalang according to the NDRRMC, ito na may nasa 2.5 billion pesos. Ito'y nakapekto ng 437,032 na magsasaka at mamalangkaya. Pero marami ka pang pwedeng hilingin, marami ka pang work to do with the cartels, makinarya at bottlenecks. Bakit iyan ang hinihiling mo? Focus po, Mr. President. Also, what a dumb reason to wish for a better agriculture sector. Ikaw ang sekretarya ng Departamento ng Agrikultura tapos the only thing you wish
wish is malaman natin kung dry season ba o wet season. That's like the lowest of the reason kung bakit mababa ang ating efficiency at produksyon ng bigas. Bakit mataas ang presyo ng bilihin, especially in the agriculture sector. What if you could wish for a more competent agriculture secretary, ha? Yung aaksyon sa mga hinaing ng mga naluluging producers at retailers. Yung hindi umaasa sa importasyon ng mga produktong hindi naman dapat iangkat kung competent leader ka. Not saying anyone can do it, pero according to the United States Department of Agriculture, mauungusan natin ang China sa pag-i-import ng palay o bigas with an estimated 3.8 million metric tons para sa taong 2023-2024. Samantalang estimated 3.5 million lamang ang iaangkat ng China. Never pa natin na-achieve ang self-sufficiency o juche with almost anything, especially if we're talking agricultural. Kahit anong administrasyon pa, pula, dilaw, pink, berde, puti, brown o African American, wala pang nakakaabot niyan. Tayo ang ikawalo sa pinakamalaking rice producer ng mundo. Bakit tayo nag-i-import ng sobrang daming bigas? Mauungusan pa natin ang bansang 10 times bigger in population sa atin sa pag-aangkat na they themselves is the biggest producer ng bigas. So isipin mo na lang na 10 times bigger ang populasyon nila, tapos orders of magnitude ang kanilang produksyon ng bigas. Pero mas marami tayong ini-import sa kanila, and by that logic, the entire world, tayo ang pinakamalaking importer ng palay o bigas, samantalang tayo isang agriculture/industrial/service economy. As a President at Agriculture Secretary, ang dapat na hinihiling mo ay more funds to invest in the agriculture sector. Subsidies, loaning ng mga makinarya, modernisasyon ng pagsasaka, para naman hindi maghapong nakayoko ang ating mga magsasaka, kasi imbes na tulungan natin sila, kinakantahan pa natin sila ng folk songs. I mean, what the hell? Nag-i-impose tayo ng price caps which in the end will better and efficient technologies. Yan ang kailangan natin. Meron na tayong teknolohiya, nasa kamay na natin yon. Hindi na to cutting edge technology na sa Japan lang nakikita. This should be the basics. This should be the basics para ma-improve ang efficiency at produksyon ng ating agriculture sector. Rubber stamp na nga lang ang ating kongreso. Gamitin mo yung leverage mo as one of, if not the most popular president ng ating kasaysayan. Iwanan mo kami ng legacy of a better agriculture sector. Kasi nga rubber stamp na lang ang Kamara at Senado. Total gusto mo namang malinis ang pangalang Marcos. Huwag yung prediction meter kung magiging basaba o tigang ang lupa. You gotta finish the basics first bago ka manghingi ng ganyang bagay. I mean, I really wanna like you, dude. That way, hindi ako mawawala ng pag-asa para sa ating bansa. But please naman, I can only take so many. SMNI dinamanda ni Atom Arroyo. Idinamanda ng batikang broadcast journalist Atom Arroyo ang mga SMNI hosts na si dating spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy at ang kanyang co-host na si Jeffrey Celis dahil sa umanig red tagging for a measly 2 million peso. Kasong depamasyon ang hinihain ni Atom Arroyo dahil sa red tagging sa kanya at kanyang pamilya ng notorious anti-communist red tagger na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis dahil sa kanilang mga pahayag sa national television at social media. Now, hindi ko pangungunahan ang desisyon ng korte dahil hindi pa nga ako isang lawyer, pero dahil ito ay aking isang posisyon lamang, dapat lang yan. Napaka-notorious ng mga government officials, lalo na si Lorraine Badoy, sa panre-red tag ng mga protesters, estudyante, profesor, pari, journalists, lawyers, mga institusyong pang-edukasyon, mga party lists, at kahit anong vaguely leftist peeps or movements o disagreement ng kahit sino sa will ng administrasyon, pati na ang pagtathreaten by offering an alternative. Naalala niyo ba yung pandemic at ang community pantry debacle? Niretag ang mga mamamayan nating nagmamalasakit para sa kanilang kapwa, caring for other people without asking for anything in return, just like Jesus is apparently socialism and communism. Para tayo nasa red scare na naman in the midst of the Cold War, at McCarthyism as we like to call it in the States. Kahit ako nung ginawa ko yung video tungkol sa disagreements ko sa mga pahayag ng debate lord anti-communist Pinoy hero, I've basically put a target on my back, especially if mas lalo pang lumaki itong channel na to. I have my leftist sympathies and ideology. I like the CCP and their organizational structure. I mean, I've said that a billion times. I even have my very own economic political mishmash, they asterisk CASO, or democratic with an asterisk, capitalist socialism, or kahit yung socialism with Chinese characteristics na lang ni Deng Xiaoping. So yeah, albeit medyo hindi ko type yung accosting of someone to the tunes of millions of pesos dahil sa unintended consequences at kanilang pananalita, at least Atom is using it for something somewhat good. Kahit na I don't really like, kahit na it will definitely bite me in the ass. Rappler absuelto sa kasong tax evasion. Inabsuelto ng Pasig Regional Trial Court ang CEO ng Rappler Holding Corporation at Nobel Peace Prize laureate na si Maria Ressa sa kanyang huling kaso ng tax evasion na final noong 2018 by the Bureau of the Internal Revenue, or BIR. Another win for press freedom. Si Maria Ressa ay nanalo ng Nobel Peace Prize, first Filipino ever, sa kanyang kinikilala ang king talino, katapangan at kasigasigan amid alleged political oppression of the freedom of speech, especially of journalism. Lalo na sa reporting ukol sa umano'y extrajudicial killings under former President Rodrigo Roa Duterte. On a completely unrelated note, kinasuhan ng Bureau of Internal Revenue si Maria Ressa ng tax evasion noong 2018 dahil sa foreign investments or PDR. Ayon sa konstitusyon, kailangan ang mass media tulad ng radyo, TV stations at iba pa ay dapat magmamay-ari lamang ng mga Pilipino. Gumamit ng PDR ang Rappler para makakuha ng direct foreign investment without giving up any ownership ng kumpanya sa mga banyaga, which is aligned sa konstitusyon. So I guess yung acquittal ni Maria Ressa
mesa is a big win for press freedom right there. Narito ang mga quote-unquote minor news na nangyari noong nakaraang linggo. DND, US ships on resupply missions legal. Ayon sa Department of National Defense, hindi illegal ang pag-assist ng isang eroplano ng US Navy na namataang kasabay ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Bale, ang sabi, nanood lang naman daw ang eroplano ng US. And yeah, whatever, di ba? Nag-donate din ang Estados Unidos ng 250 million peso two-story building para sa Fleet Training Center para sa Philippine Coast Guard. I mean, imagine that. The US gave a building 2,500% worth more than the proposed budget for confidential funds ng PCG. Yes, 10 million lang ang kanilang confidential funds, samantalang ang DepEd, 150 million at ang OVP, 500 million. Go figure. Central Visayas minimum wage hike. Nagrant ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Central Visayas ang tumataginting na 33 peso wage hike para sa pribadong sektor. Ang Class A areas ay may bagong minimum wage na 468 pesos from 435. Class B areas may bagong minimum wage from 415 pesos to 458. At sa Class C areas naman, may bagong minimum wage from 387 pesos to 420 pesos. 920,000 DepEd teachers may bonus na. Higit 920,000 personnel ng mga pampublikong elementarya at mataas na paaralan ang makakatanggap ng bonus base sa kanilang performance noong 2021 according to the Department of Budget and Management. Ang distribusyon ay may total na presyong 11.6 billion pesos para sa ating mga guro. Somewhere around 8 days of working habang sila'y kumikita ng mahigit 610 pesos per day. At yan ang pagtatapos ng News Item Worthy Recap Weekly Edition mula sa ika-10 hanggang ika-16 ng Setyembre 2023. Mag suggest some more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabayang Avor me, like, subscribe, and follow my links and socials on Avor Joseph that will be linked down below. Sa susunod muli, paalam. Psh!